Nasaan na kaya si Nick? Pagkatapos siyang halikan nito ay hindi na ito nagpakita pa sa kanya. Nagkamali ba siya ng assessment dito? Na-turn off kaya ito dahil unang date pa lang niya ay nagpahalik na siya rito? Huwag naman sana. Hindi pa niya nakukuha ang gusto niya rito. Bilang sagot sa tanong niya ay may kumatok sa pinto niya. Kamin, biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang makita niyang pumasok si Nick. Speaking of the handsome devil. Ay, na-istorbe ba kita? Hindi naman. Kadarating ko lang from Cebu. Hindi ko nasabi sa'yo dahil biglaan. Anong ginawa mo sa Cebu? May inayos lang akong konting problema sa Dex. Bakit? Anong nangyari? Nakipag-settle doon sa family ng delivery man na hinold up at pinatay. Lahat ba ng mga ganoong bagay ikaw ang nag-aayos? Bakit hindi na lang magpadala ng representative ang kumpanya para naman hindi gaanong abala sa'yo? Hindi ba yun kayang i-handle ng area manager doon? Tanong niya. Yes, it's my job since I'm the company lawyer. Pero syempre kasama ko ang area manager. Don't tell me you miss me. Nakangiting tanong nito. Mukhang hindi na nga ito nahihiya sa kanya. Well, ngayon pa nga ba ito mahihiya pagkatapos ng namagitang halik sa kanila? Pakiramdam niya ay nag-init ang buong mukha niya sa sinabi nito. Sa tono nga ng paninilta niya, tila naiinis siya dahil ilang araw niyang hindi nakita ito. Ngunit iyon ay dahil ilang araw ang nasayang sa kanya na dapat ay mas malapit na sila sa isa't isa. Depensa niya sa sarili. Si Lynn, tungkol dun sa nangyari nung ihatid kita sa inyo, huwag mo nang intindihin yun. Pakiramdam niya ay lalong nag-init ang kanyang mukha. Gusto kong malaman mo na simula sa araw na ito ay liligawan kita. Dapat ay nagdiriwang siya dahil iyon naman talagang gusto niyang mangyari. Ngunit hindi pala siya handa sa ganon. Hindi naman kasi siya sanay ng nililigawan. And the fact that Nick was the guy telling her those things made her feel a tension she had never felt before. Nick, oras ng trabaho. I know, I'm sorry. Hindi lang ako makapaghintay. I miss you so much. Pwede ba kitang ma-invite for dinner tonight? Saglit na nag-isip siya. Kung papayag siya baka sabihin itong masyado siyang atat. Pero nahalikan na siya ito. Kung ngayon pa siya magpapakipot ay baka mainis ito sa kanya. Isa pa, mas mabuting simula na kagad niyang gawin ang mga plano niya. The earlier the better. Okay, what about if we have dinner at my place? You know I know how to cook. I'll cook for you. Tila nagpapa-impress na sabi nito. She heard warning bells. Marami na siyang napapanood at nababasa na ganong kaso. Yayayain mag-dinner sa bahay pagkatapos ay gagawa ng masama. Oh, forget this. Masyado lang akong excited kaya nasabi ko yun. Alam ko namang hindi pa tayo masyadong magkakilala at hindi mo pa ako pinagkakatiwalaan. It's okay. Sige, we'll have dinner at your place. Just give me your complete address. Magkita na lang tayo mamaya. Ngumiti ito. Salamat. Pagkatapos nitong ibigay sa kanya ang complete address nito ay umalis na ito. May gagawin pa raw itong mahalagang bagay. For all she know, baka magluluto lang ito ng course meal nila mamaya. Napangiti siya. Ipinagpatuloy na lang niya ang trabaho niya. Pagdating ng alas 5 ay naghanda na siya sa pag-alis. Maaga pa kaya naisipan niya yung dumaan muna sa mall. Bumili siya ng isang bote ng red wine. Tamang-tama yun para sa dinner nila ni Nick. Bago mag-alas 7 ay nasa tapat na siya ng pinto ng condominium unit nito. Tila naman natuklaw ito ng ahas pagkakita sa kanya. Kumunot ang noon niya. Wala namang bago sa kanya. Nag-retouch lang siya ng konti bago siya umalis sa opisina at hinubad lang niya ang coat niya. Tamang-tama lang ang attire niya para sa dinner na iyon. Itim na slacks at puting off-shoulder blouse na blue floral design. Ngumiti siya. Nararamdaman niya yung malakas ang epekto niya rito. Hi, bati niya rito. Oh wow, come in. Yaya niya. Tumabi ito upang makadaan siya. Iginala niya ang tingin sa paligid. Kompleto ito sa mga gamit. Masinop din ang pagkakaayos niya. Ngunit halatang lalaki ang nakatira doon. Ay basit nakaluto na ako. Dito ka muna. I'll just prepare the table. Feel at home. Pagkatapos ay iniwan na siya nito. Funny it was. At home na ang piling niya sa pan nito. Ano kaya ang pakiramdam kapag tumira siya ayon? Bigla siyang natigilan sa naisip. Tumayo siya at sinundan si Nick sa dining room. Napangiti siya nang makita ang itsura nito. Tila natitense ito kung paano isiset ang table. Naramdaman yata nitong may tao sa likuran nito dahil lumingon ito. Nagugutom ka na. Dinner will be served in a minute. Lumapit siya rito. Let me help you. No, ang mabuti pa yung umupo ka na rito. Ipinaghila pa siya rito ng upuan. Ilang saglit pa ay kumakain na sila. You're a good cook. Puri niya kay Nick. Ngumiti ito. Kapag tinanggal na ako ni Claude sa trabaho, magtatayo na lang ako ng restaurant. Sosyo tayo.
Nakasakay na rin siya sa bero nito. Ngunit nawala ang ngiti sa mga labi niya nang mapansing titig na titig ito sa kanya. Why? I want you not only for a business partner. I want you to be my partner for life. Nick, her heart skipped a bit. She wanted to think he was just kidding, but she saw the look in his eyes. He was serious. Then suddenly, she was scared. I love you, Celine. It may sound absurd, but it's true. You don't know me well. That's why there's what we call courting. In the process, we'll get to know each other. I'm not rushing you. We'll take it slow, step by step. Ano na lang ang sasabihin ni Cloud? Wala akong pakialam sa sasabihin ni Cloud at wala rin siyang pakialam sa gusto kong gawin. We're best friends, but our friendship has nothing to do with our personal lives. Bahala ka. Kumain ka pa. Kakaunti pa lang nakakain mo, anito. Ganito lang talaga akong kumain. Humangi ato ng malalim. So, kumusta naman ang meeting niyo tungkol sa product launching? Pag-iiba nito ng usapan. Quiet well, inaayos na namin. Kaya pagdating ni Cloud, ready na kami sa presentation. After that, pwede nang magsimula sa shooting ng commercial. May nakuha na kayong model. Tentative pa lamang. We have 3 choices. Yung isa dati na nating model. We're planning to do a series of commercials. Doon sa first to sikat ang kukunin natin. Mas maganda kung maglo-launch tayo ng product na sikat ang model para madaling makilala ang produkto. After that, kapag nag-click na yun sa masa, then we could use new and fresh faces. Mas makakatipid din tayo sa talent fee nila. Maganda yung naisip mo. But you better convince Cloud. As you can see, lahat ng mga endorsers ng product ng Grandeur ay mga sikat. Kung sakasakali ay ngayon palang masusubukan ng mga new faces. Trust me, ang hirap kasi sa kanya, he won't take challenges. This is a business industry. Lahat ng bagay ay sugal. Kaya nga mayroon tayong creative team. Papatunayan namin mahusay kami. Basta maganda at interesting ang presentation sa mga customers. It doesn't matter kung sino ang model. Baka nga sumikat pa yung model natin because of that ad. But Cloud's point of view is different. Kaya nga raw endorser ang tawag sa mga models para i-promote nila ang products. Mas madali nga namang mag-promote kung sikat ang isang tao. Naniibahin ko ang paniniwala niya. Maraming mga baguang sumisikat dahil sa commercial. Sa tingin ko, mas magiging effective kang talent manager. Natawa siya sa sinabi nito. At one point in her life, gusto niyang maging artista dahil mas mabilis ang pasok ng pera sa karirang iyon. Ngunit kapag artista na, nawawala na ng vibrancy dahil sa pagiging public property nito. Kaya kinalimutan na lang niya ang ambisyon niya iyon. Kaya hayon siya ngayon at hindi niya pinagsisisihan. Isa sa mga araw na ito ay mamamayagpag ang pangalan niya sa business world. Pagkatapos nilang mag-dinner ay nagyaya si Nick sa salas. Alam mo ba, the last time na nagkaroon ako ng bisita rito sa pad ko ay noong nagbakasyon si Brad dito sa Pilipinas. That was almost 2 years ago. Hindi naman kasi pumupunta rito si Cloud. Ako ang palaging pumupunta sa kanya. Talaga? How about your girlfriends? Girlfriends, umiling ito. Ikaw palang babaeng dinala ko rito. Masyadong palasak na ang linyang iyon. Anong klaseng karisma ba mayroon ng lalaking ito? At gusto na yung paniwalaan ito. Bakit ba tila lahat na lang ng sinasabi nito sa kanya ay totoo? Or maybe because he was a lawyer. Kayang-kaya itong palabasing totoo ang hindi, na tama ang mali. You don't believe me? Tanong nito. Sa isang iglap ay katabi na niya ito. Hinagap nito ang isang kamay niya. Kung makikita mong palaging may kausap na ibang tao, that's because it's part of my job. But when it comes to personal life, I'm a very private person. Masyadong mahalaga sa akin ang privacy ko. Bihirang-bihira mo kung makikita na nagpapatuloy ng bisita rito. Mabibilang lang sa mga daliri ko ang mga taong nakakapasok dito. Most of the time, if they want to talk to me sa labas o kaya sa office. But not here. So maswerte ako dahil kasali ako lang sa iilang taong nakapasok dito. Bakit parang bigla siyang kinilig sa sinabi nito? Nagkibit balikat ito. I really don't know if it's right to say you're lucky when the truth is that I'm the one who's very lucky to have you here beside me. Hinalikan nito ang kamay niyang hawak nito. Tila naman may kung anong dumaliroy na hindi niya maintindihan. Ngunit pamilyar na ang pakiramdam niya dahil ganun ang naramdam niya sa tuming lumalapit ito sa kanya. Nick, tell me I'm the lucky one. Bulong nito. Malapit na ito sa kanya at naaamoy na niya ang swabing bango nito. Sa isang iglap lang ay magkalapat na uli ang kanilang mga labi. Just like the first time, she responded to him like he was all she had ever needed in this world. Naging hudyat iyon upang lalong maging agresibo ito. There was something in her mind that was telling her to stop right there and then. She had no need for complications in her life. She just wanted to use Nick against Cloud, but it seemed she didn't have any control of the situation. She liked the sensation he was giving at her movement.
Celine, he murmured while savoring the taste of her mouth. She had totally lost control of herself. Matamang pinagmamasdan ni Nick ang natutulog na si Celine. He couldn't believe what happened last night. It was the best experience he had ever had in his entire life. But the fact that they had just known each other for a matter of days put him in deep thoughts. Ayaw niyang isipin na dala lang si Celine sa nangyari. Ang nagdaang gabi, ngunit sino ba namang matinong babae ang basta nalang papayang magpangkin sa isang lalaking ilang araw pa lamang na nakikilala nito. Maliban na lamang kung may nararamdaman ito sa kanya. Ngunit sapat na bang nararamdaman ito magdalos-dalos ito at pumayag na may mangyari sa kanila? Sa isang banda, sapat na siguro yung upang mangyari sa kanila, lalo na't siyang unang lalaki sa buhay nito. Tama, mahal siya nito dahil nagawa nitong ipagkalob ang sarili nito sa kanya na iniingatan sa loob ng maraming taon. Bahagyang kumilos ito. Ang akala niya ay magigising na ito, ngunit nagbago lang pala ito ng posisyon. Tumagilid ito patalikod sa kanya. It was a ghosting, it was Sunday. Hindi na ito kailangang gisingin. Isang ideyang biglang pumasok sa isipan niya. Dahan-dahan siyang bumangon at nagbihis. Pagkatapos ay maingat na lumabas siya ng singlid at nagtungo sa kusina. Ipagluluto niya si Celine ng masarap na agahan. Masiglang nagluto siya. Matatapos na niyang marinig yung tinawag siya ito. Maluluto ng breakfast. Nakangiting sabi niya rito. Thanks but no, I need to go home. Baka nag-aalala na sa akin si Tita Lida. Aalis na ako, sabi nito. But we need to talk. Pigil niya rito. Don't worry about it. I really need to go back home. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito. Nakaalis na ito ay tulala pa rin siya. Natauhan lang siya ng maamoy niyang nasusunod na angham na ipiniprito niya. Sambit niya ng patay niya ang apoy sa stove. He really couldn't believe it. How come she left just like that? Parang baliwala lang dito ang nangyari. Ay napaka-espesyal na yun para sa kanya. Parang gusto niyang sunugin ang ham. Gustong murahin niya sila ng sarili dahil sa nangyari. Ano kaya ang iniisip ni Nick sa kanya ngayon? Ilang araw pa lang silang magkakilala nito. Wala silang relasyon, ngunit ibinigay niya ang sarili niya nito. What is happening to me? Celine, matalino ka. Bakit hindi mo ginagamit ang isip mo? Ipinasok niya ang kanyang kotse sa garahe. Pagpasok niya sa bahay, nakasalubong niya ang Tita Lida niya. Saan ka natulog kagabi? Tanong nito. I don't want to talk about it. Sagot niya. Habang tumatagal ay nagiging matigas ang ulo niya. Kasama mo buong magdamag ang lalaking iyon. Nanguusig ang tinig na tanong nito. Pumunot ang noon niya. Tita Lida, I'm old enough to know what I'm doing. Ngunit alam ka nga kaya niya ang ginagawa niya. Hindi kasi niya maintindihan, ngunit biglang nanlabo ang isip niya. Nang halikan siya ni Nick. Pinaaalalahanan lang kita. Ayokong gumawa ka ng isang bagay na pagsisihan mo sa bandang huli. Tito, trust me. Tumawag ang mami mo. Hinahanap ka niya. Pag-iiba nito ng usapan. Nagsalubong ang mga kainay niya. As if she cares. Anak, ilang beses ko mga sasabihin sa'yo na mahal ka ng mami mo. Hindi man niya ipinakikita sa'yo yun. Alam kong mahal ka niya. Isa siyang ina at walang ina na hindi nagmamahal sa kanyang anak. You're right. Sarkastikong sabi niya. Excuse me po. Ma'am Celine, may lalaki pong naghahanap sa inyo sa labas. Sabi ni Trina. Bigla siyang kinabahan. Sigurado siyang sinik iyon. Tiyak na gusto nitong pag-usapan nilang nangyari sa kanila nang nagdaang gabi at hindi rin alam kung anong sasabihin niya rito. Sa unang pagkakataon ay wala siyang magandang paliwanag sa aksyong ginawa niya. Aakyat na ako. Sa tingin ko ay marami kayong dapat pag-usapan ng bisita mo. Paalam ng kanyang Tita Lida. Hindi niya maintindihan kung bakit tila parang sigurado itong magkasama sila ni Nick buong magdamag. Ngunit hinayaan na lamang niya ito. Lumabas siya. Nakita niyang nakatayo sa labas ng gate nila si Nick habang palapit ay lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nick, sabi niya nang buksan niya ang gate. Celine, I'm sorry, but I couldn't. We need to talk. Nakikiusap na sa amin ito. Huminga siya ng malalim. Okay, but not here. Lumabas na siya ng gate. Ipinagbukas pa siya nito ng pinto ng kotse. Bakit bigla ka na lang umalis? Tanong nito nang makasakay na ito sa driver's seat. Pinaandar na rin ito ang kotse. Hindi niya alam kung galit ba ito o hindi. Walang emosyon sa boses nito. Sinabi ko na sa'yo, diva. Tiyak na nag-aalala na sa akin ng Tita Lida. Itinigil nito ang kotse sa isang bakanting lote di kalayuan sa bahay nila. Pagkatapos ay humarap ito sa kanya. I told you before, we'll take it slowly. Pero hindi ko na kontrol ang sarili ko. And I'm very sorry. And Celine, let's get married. She took a deep breath. Nagtatapatin na kita. Don't think I'm taking it for granted. It's the most wonderful thing I could ever do in my life.
But I'm not yet ready to settle down. Si Lynn, bakas ang pagtutol sa mukha nito. Marami pa akong mga pangarap sa buhay. Let's just know each other more, sabi niya. Ilang saglit na hindi ito kamibo. Nick, please don't get mad. Isang malalim na hininga ang pinakawalan nito. I understand. Ipinatong nito ang isang kamay niya sa balikat nito. Ginagap niya ang kamay niya, yung iyon at hinalikan. Hindi na rin siya tumutol pa nang halikan siya ito sa mga labi. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay nakangiti na ito. I love you, sabi nito. I love you too. Nagulat siya sa kanyang isinagot. Did she really tell him that she loved him? Isang ngiti lang ang isinagot nito sa kanya. Kapag kuwan hinalikan na uli nito ang kamay niyang hawak nito. Ihahatid na kita sa inyo para makapagpahinga kang mabuti. Sabi nito. Minani obra nito ang kotse public sa bahay nito. Pinatuloy niya ito sa kanila. Mas mabuti na rin makilala ito ng Tita Lida niya. Upo ka muna. Tatawagin ko lang si Tita Lida. Iniwan na niyang mag-isa ito. Pagbalik niya ay kasama na niyang Tita Lida niya. Ipinakilala niya ang mga ito sa isa't isa. Mabuti naman at pinakilala mo na sa akin ang nobyo mo. Sabi ng kanyang Tita Lida. Minalingan ito si Nick. At ikaw naman. Hindi ko nagustuhan ang hindi pag-uwi ng pamangkin ko kagabi. Alam kong magkasama kayong dalawa. Kung ako lang masusunod, hindi pwede sa akin ang mga ginagawa niyo hanggat hindi kayo nakakasal. Pero matatanda na kayo at buhay niyo yan. Hindi ko dapat pakialaman. Ang sa akin lang ay paalala. Napatingin si Nick sa kanya. Tita, saway niya rito. Sige, bahala ka na sa kanya. May gagawin pa ako rin sa garden. Sabi nito na bakas pa rin ang disgusto sa tinig. Thank you po, sabi na may Nick dito. Pinalingan siya nito pag-alis ng tita niya. Paano I'll be going para makapagpahinga ka na? Tumango siya, ingat ka. I will. Bago pa ito umalis ay hinalikan ulit siya nito sa mga labi. Pakaramdam niya ay sumakay siya sa roller coaster. Napakabilis ng mga pangyayari. Wala siyang balak na ipalam sa Tita Lida niyang tungkol kay Nick dahil alam niyang panandalian lang naman ito sa buhay niya. Ngunit dahil sa nangyari ng daang gabi at sa pagsunod nito sa kanya sa bahay, naging komplikado ang lahat. Bakit niya pinayagang humantong sa ganon ang lahat?